Nang mapag-isa na si Denver ay napabuntong hininga na lamang siya. Napaisip siyang muli na sana matapos itong mga iniisip niya at sana'y malaman na niya kung sinong nasa likod ng pang-set up sa dati niyang asawa na si Angeline para naman makapag-focus na siya sa kanyang mag-iina. Muli ay napatingin siya sa mga papeles na dapat niyang gawin ngayong araw at napansin niyang konti na lamang to kaya tinawag niya na si Michelle at pinapakuha niya ang mga kailangan niyang gawin ngayong araw na to. Sir, yan na lamang po ang dapat niyong tapusin ngayong araw dahil tapos na po ang lahat ng tambak na trabaho ninyo. Magalang nasabi ni Michelle kay Denver. Ganun ba? O sige, salamat, sagot ni Denver. Lumabas naman na si Michelle sa opisina ng kanyang amo. Maya-maya lumabas naman na si Denver sa kanyang opisina dala ang kanyang laptop. Nagtataka namang tiningnan ni Michaela si Denver dahil wala pa namang tanghali pero parang paalis na naman ang amo niya. Michelle, mawawala ulit ako ng ilang araw. Ikaw na munang bahala dito. Tawagan mo na lamang ako kung ano na ang balita dito sa opisina, sabi ni Denver sa kanyang sekretarya. Napagpasyahan kasi ni Denver na tapusin na kaagad ang mga ginagawa niya kanina dahil balak na nang bumalik sa Baguio dahil miss na niya ang kambal niyang anak. At syempre pati na rin si Angeline. Opo sir, sagot na lamang ni Michelle sa kanyang amo. Agad naman umalis si Denver sa kanyang opisina at dumiretso uwi na muna siya sa kanyang kondo para kumuha ng ilang mga damit. Tinawagan na rin niya si Liam na sa mall na lamang sila magkita dahil kasama niya ulit ito pabalik ng Baguio. Pagkarating sa mall, agad na niyang nakita ang kanyang kaibigan kaya nilapitan niya ito. Ang bilis mong natapos ang trabaho mo ah, agad nasabi ni Liam kay Denver. Syempre naman. Gusto ko na kasing makita at makasama ulit ang mga anak ko, sagot ni Denver. Mga anak nga lang ba? Sabi ni Liam habang may pilyong ngiti sa labi nito. Syempre, pati si Angeline, sagot ni Denver sa kaibigan. Naglakad naman na silang dalawa sa kids section ng naturang mall para ibili ng pasalubong ang kambal. Di na rin niya masyadong ibinili ng laruan ng mga to dahil baka magalit na si Angeline dahil tambak na nga ng mga laruan ng kambal. Pagkatapos mamili ni Denver, agad na rin naman silang bumiyahe ni Liam papuntang Baguio. Kamusta pala ang pinapaimbestigahan mo? Tanong ni Liam kay Denver habang nasa biyahe sila. Ayun, mukhang na-set up nga talaga si Angeline ng gabing yon, sagot ni Denver habang tutok na tutok pa rin sa pagmamaneho. May lead na ba kung sinong nag-set up kay Angeline? Tanong pa ni Liam. May pinaghihinalaan na ako, Liam. Pero hindi ko alam kung kaya ba talaga ng tao na yung gumawa ng ganong bagay. Iiling-iling na sabi ni Denver. Sino ba yan? Tanong na ni Liam. Napalingon naman saglit si Denver kay Liam bago muling binaling ang tingin sa daan. Saka siya napabuntong hininga. Sa'yo ko lang to sasabihin ha. Tanging tayong tatlo lamang ni Nathan na nakakaalam nito. Si Christine ang pinaghihinalaan ko, sagot ni Denver. Nagulat naman si Liam dahil sa sinabi ni Denver. What? Si Christine? Pero kapatid niya si Angeline. At bakit naman niya gagawin ang bagay na yon sa sarili niyang kapatid? Sunod-sunod na tanong ni Liam. Dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Denver. Yun na nga rin ang iniisip ko eh. Bakit naman gagawin ni Christine yon sa sarili niyang kapatid? Hindi ba? Pero kasi parang siya talaga yung nasa CCTV footage na pinakita sa akin ni Nathan, sagot ni Denver sa kaibigan niya. Ano nung balak mo ngayon? Tanong ni Liam. Pinapaimbestigahan ko na si Christine kay Nathan. Pinapasundan ko na siya ngayon, sagot ni Denver. Paano kung si Christine ngayon? Anong gagawin mo? Tanong ni Liam. Napabuntong hininga naman si Denver. Hindi ko pa alam. Liam, pero kung siya ngayon, pagbabayarin ko siya dahil sinira lang naman niya ang pagkasama namin ni Angeline. May gigil na pagkakasabi ni Denver. Basta bro, huwag ka lang gagawa ng bagay na ikapapahamak mo. Tandaan mo, may kambal na lagi naghihintay sa'yo. Payo ni Liam sa kaibigan. Tumango-tango naman sa Denver bilang sagot at hindi na nagsalita pa. Bigla tuloy siyang napaisip na paano nga ba kung si Christine nga ang may pakana ng pagsaset up kay Angeline noon? Ano nga bang gagawin niya? Kahit papano naman kasi may pinagsamahan silang dalawa ni Christine dahil sa tagal nilang naging magkarelasyon. Di niya alam kung ano ba ang magagawa niya dahil talaga namang nasira nito ang relasyon nila ni Angeline.
Basta isa lamang naiisip niya at iyon ay ang pagbayarin ang kung sino mang may pakana sa mga nangyari noong gabi na yon. Nang makarating sina Denver at Liam sa Baguio, ay agad naman na muna silang naghanap ng maaari nilang matutuluyan ng ilang araw habang naroon sila. Sa malapit lang din naman sa bahay ni na Angeline sila naghahanap ng maaari nilang matuluyan ng ilang araw habang naroon sila. Para agad niyang mapupuntahan ng kambal. Sobrang aga pa nilang nakarating sa Baguio kaya naman natulog na muna silang dalawa upang makapagpahinga na rin dahil sa mahabang biyahe papuntang Baguio. Nang magising si Denver, agad na siyang nag-intindi ng kanyang sarili dahil gusto niya nang puntahan ang kambal at para na rin sorpresahin ng mga to dahil hindi niya sinabi sa mga to na nakabalik na siya ng Baguio. "Oh, aalis ka na?" Tanong ni Liam kay Denver na makita niya ito na nakabihis at siya naman ay kagigising pa lamang. "Oo, excited na ako makita ang kambal at gusto ko silang masurpresa ngayong umaga," sagot ni Denver sa kaibigan. "Sandali, maliligo lamang ako," sagot ni Liam. "Hindi na, kahit di mo na ako samahan, Liam, dahil nasa kabilang kanto lamang naman ang bahay ni na Angeline. Matulog ka na lamang ulit dyan at pwede ka namang mamasyal kung gusto mo," sagot ni Denver sa kaibigan niya. Binitbit ang mga paper bag na naglalaman ng pasalubong niya para sa kambal at para na rin kay Angeline. Naglakad lamang naman si Denver papunta sa bahay ni Angeline dahil malapit nga lamang ito sa kanilang nirerentahan na bahay ngayon. Kakatok na sana si Denver sa pintuan ni Angeline nang bigla ayong bumukas at nagkagulatan pa silang dalawa ni Angeline. "Denver?" Kunot noong sabi ni Angeline. Kakagising pa lamang niya, talaga namang nagulat siya dahil nasa pintuan na si Denver. "Hi, good morning," bati pa ni Denver kay Angeline. "Good morning," bati rin naman ni Angeline. "Ang aga mo naman yata." "Tulog pa ang mga bata. Dapat nagpasabi ka na darating ka para naman nasabihan ko sila," dagdag pa ni Angeline. "Hey, it's okay. Sinadya ko talagang hindi sabihin dahil bala kong isurpresa ang kambal," sagot ni Denver habang ngiti-ngiti pa ito. "Ah, ganun ba? Pasok ka muna." "Halika," sabi ni Angeline. Sa kanya binuksan na malaki ang pintuan para makapasok si Denver. Agad naman na pumasok si Denver sa loob ng bahay ni na Angeline dahil nga studio type lamang ang bahay nila. Nakita niya kaagad ang kambal na mahimbing na natutulog. Lumabas naman na muna si Angeline para bumili ng pagkain nila ngayong umaga. "Kamusta pala kayo dito? Pasensya ka na at di ako nakabalik kaagad. Natambak kasi talaga ang mga trabaho ko at may inaasikaso pa akong mga bagay-bagay," sabi ni Denver kay Angeline nang makabalik na ito. "Ayos lang naman kami dito. Safe naman dito dahil 5 taon na rin naman akong nakatira dito eh. Kaya huwag kang mag-alala sa mga bata," sagot ni Angeline, saka siya pumunta sa kanyang kusina. Agad naman na sumunod sa kanya si Denver. Angeline, may tatanong sana ako sa'yo," sabi ni Denver kay Angeline. Napatingin naman si Angeline kay Denver dahil ang seryoso ng mukha nito. "Ano yon?" tanong na ni Angeline. "May naging alitan ba kayo ng kapatid mong si Christine nung nagsasama pa tayo? O kahit nung bago mangyari ang gabing yun?" tanong na ni Denver. Napakunot naman ang noo ni Angeline sa tanong ni Denver. "Wala naman ako matandaan na alitan namin ni Christine noon. Ang natatandaan ko, ayos ng relasyon namin ng mga panahon na yon," sagot ni Angeline. "Bakit mo pala natanong?" tanong pa niya kay Denver. "Sigurado ka ba na ayos na kayo ni Christine noon?" paninigurado pa ni Denver. "Oo nga, bakit mo ba tinatanong?" sagot ni Angeline. "Alam mo, kung nagkabalikan man kayo ng kapatid ko, wala na akong pakialam dun. At isa pa, mukhang kinalimutan na rin naman ako ng sarili kong pamilya, kaya wala na rin akong pakialam sa kanila ngayon," dagdag pa ni Angeline kahit na totoong nasasaktan siya sa huling sinabi niya. Totoong nagdamdam siya sa sariling pamilya dahil kahit ang mga to hindi man lang nakinig sa paliwanag nga noon, kaya naman parang nawalan na ng amor si Angeline na bumalik pa sa kanyang pamilya. "At sino namang nagsabi sa'yo na nakipagbalikan ako kay Christine?" "Malabong malabo na mangyari yan, Angeline," sagot ni Denver. Tinandaan naman ni Angeline ang kilay ni Denver. "Wala akong pakialam," mataray na sagot ni Angeline, sa kanya tinalikuran si Denver.
Agad naman siyang hinawakan ni Denver sa braso kaya naman natigilan si Angeline. Please, Angeline. Sana bigyan mo pa ako ng chance na maayos natin to. Handa naman ako maghintay eh. Hayaan mo sanang patunayan ko sa'yo na nagsisisi na ako sa mga ginawa ko noon. Seryosong sabi ni Denver kay Angeline. Denver, di ba? Sinabi ko naman na sa'yo na tapos na tayo. At kung may nag-uungay man sa atin ngayon, iyon ay dahil lang sa mga bata. Kaya naman sana maintindihan mo rin ako. Seryoso rin naman na sagot ni Angeline. Hindi ako titigil, Angeline, hanggat hindi nabubuo ang pamilya natin. May inaasikaso lamang ako at kapag natapos ko mga yon, ang pamilya naman natin ang pagtutuunan ko ng pansin, sabi ni Denver kay Angeline. Pilit namang kumakawala si Angeline sa pagkakahawak sa kanya ni Denver. Bitawan mo nga ako, sabi ni Angeline at pilit niyang binabawi ang braso niya na hawak-hawak ni Denver. Kung ano man yung pinagkakabalahan mo, dyan mo na lamang ibaling ang atensyon mo at wag na akong pagbalingan mo o kaya naman humanap ka na ibang babae nang hindi mo na ako kinukulit pa. Ines na sabi ni Angeline. No, Angeline. Hindi ako maghahanap ng iba dahil ikaw lang gusto kong makasama muli. Gusto ko na ikaw pa rin ang kasama kong bumuo ng masayang pamilya. Sagot naman ni Denver. Bahala ka sa buhay mo. Ines na sabi ni Angeline, saka to dire-diretso nang pumasok sa loob ng CR upang makapagligo at para na rin iwasan si Denver sa pangulit nito. Daddy? Gulat na sabi ni Nina pagkagising niya. Napakusot pa siya ng mata niya dahil baka namamalik mata lamang siya. Napangiti naman si Denver dahil sa pagtawag sa kanya ni Nina. Hi baby, good morning. Bati ni Denver sa bata. Agad naman na nanlaki ang mata ni Nina dahil hindi nga siya namamalik mata lamang dahil nagsalita ang kanyang ama. Si Noah naman biglang nagising nang marinig ang tinig ng ama. Daddy? Sabi naman ni Noah at saka ito dali-daling bumangon mula sa pagkakahiga. Yes, baby, ako nga ito. Surprise! Nakangiti pang sabi ni Denver sa kambal. Agad namang tumayo ang kambal at nag-unahan pa na makalapit sa kanilang ama. Daddy! Sabay pang sabi ng kambal, saka ito yumakap kay Denver. Ginantihan din naman ni Denver na mahigpit na yakap ang kambal niyang anak. Namiss ko kayo mga anak, sabi ni Denver habang yakap-yakapan niya ang kambal. Bumitaw naman ang kambal sa pagkakayakap sa kanilang ama at humarap dito. Daddy, kailan ka po bumalik? Bakit po hindi niyo kagad sinabi sa amin na babalik na kayo? Sunod-sunod na tanong ni Noah sa ama. Oo nga po, Daddy. Kala ko po talaga kanina nananaginip lamang po ako. Sabi naman ni Nina. Gusto ko kasi kayong isorpresa kaya hindi ko sinabing pabalik na ako dito. Sagot ni Denver sa kanyang mga anak. Daddy, na-miss ka po namin. Nakangiting sabi ni Nina sa ama. Oo nga po, Daddy, na-miss ka po namin. Sana po hindi na kayo umalis ulit. Sagot naman ni Noah. Naku, kung pwede nga lang mga anak eh. Kaso sa ngayon, kailangan muna nating magtiis sa ganitong setup dahil may trabaho si Daddy sa Manila. Sagot ni Denver sa anak niya. Bigla namang nalungkot ang kambal sa isipin na aalis muli ang kanilang ama at ilang araw na naman nila itong di makikita. Bakit malungkot kayo? Narito naman na ako at ilang araw ko ulit kayong makakasama, kaya wag na kayong malungkot, ha? Sabi ni Denver sa kambal. Ito nga palang pasalubong ko sa inyo. Sabi pa ni Denver, sa kanya kinuha mga paper bag na dala-dala niya kanina. Wow, thank you po, Daddy. Sabi pa ng kambal, nakapwa nangingislap ang mga mata dahil sa mga pasalubong ni Denver sa kanila. Daddy, makakasama ka po namin ngayon, di ba? Magpe-play po ulit tayo, sabi ni Noah kay Denver. Yes, baby, magpe-play ulit tayo habang nasa work ang mommy ninyo. Sagot naman ni Denver habang tinutulungan niya ang mga anak niyang magbukas ng laman ng mga paper bag. Tahimik lamang naman na nanonood si Angeline sa kanyang mag-aama na abala na ngayon sa mga pasalubong ni Denver para sa kambal. Nagulat naman si Angeline nang bigla siyang lapitan ni Denver. Para sa iyo nga pala, sabi ni Denver kay Angeline sabay abot na isang paper bag dito. Ano yan? Para saan yan? Mataray na sagot ni Angeline kay Denver. Napakamot naman sa ulo niya sa Denver kahit na hindi naman yon makati dahil sa pagtataray ni Angeline. It is just a gift. Sana naman tanggapin mo. Sabi na lamang ni Denver at sa kanya kinuha ang kamay ni Angeline at nilagay doon ang hawakan ng paper bag.
Aangal pa sana si Angeline at ibabalik ito kay Denver na mapansin niyang nakatingin sa gawin nila ang kambal. Kaya naman, napabuntong hininga na lamang si Angeline at tinanggap na niya ang binibigay ni Denver. Dahil ayaw naman niyang makita ng kambal na nagtatalo sila ni Denver. Salamat dito, napipilitang sabi ni Angeline kay Denver. Napapangiti na lamang si Denver dahil walang nagawa si Angeline kundi tanggapin ang binibigay niya dahil sa nakatingin ng kambal sa kanilang dalawa. Bumalik naman na si Denver sa pwesto ng kambal upang tulungan ng mga to sa pagbubukas ng mga pasalubong niya. Maya-maya tinawag na rin naman sila ni Angeline para kumain ng umagahan dahil paalis na rin siya at may pasok pa siya sa trabaho. Mga anak, aalis si mommy ha, huwag kayong makulit. Pagpapaalam na ni Angeline sa kambal. Sige po, mommy, mag-iingat po kayo. Sagot ni Nina sa ina. Bye-bye, mommy. Opo, hindi po kami magkukulit. Sagot naman ni Noah pagkatapos ay sabay na silang lumapit kay Angeline upang humalik dito bago to umalis. Huwag matigas ang ulo ha. Sumunod kayo sa daddy ninyo. Bilin pang muli niya. Tumangutango naman ang kambal sa kanilang ina. Ikaw na munang bahala sa kambal. Kung aalis ka naman na, tawagin mo na lamang si Nay Lydia. Baling ni Angeline kay Denver. Don't worry, ako nang bahala sa kambal. Tsaka hindi naman ako aalis ngayon dito. Bahala kong samahan sila maghapon hanggang sa makauwi ka. Sagot ni Denver. Ikaw bahala. Sige, aalis na ako. Pagpapaalam pa ni Angeline, sa kanya tinalikuran si Denver. Mag-iingat ka. Pahabol pang sabi ni Denver. Di naman na siya nilingon pa ni Angeline. Dumaan naman na muna si Angeline sa bahay ni Nanay Lydia upang magbiling tignan-tignan ng kambal dahil si Denver lamang kasama ng mga ito. Matuloy namang lumipas sa mga araw at isang linggo rin na namalagi sina Denver at Liam sa Baguio. Walang araw naman hindi pumupunta si Denver sa mga anak niya at halos sa buong linggo na yon si Denver ang nagbabantay sa mga bata sa tuwing kailangan ng pumasok ni Angeline sa trabaho. Sobrang saya naman ng kambal dahil palagi nilang nakakasamang kanilang ama. Ganon din naman si Denver at talaga namang bumawi siya sa mga bata dahil sa ilang araw niya tong di nakakasama nung bumalik siya ng Maynila. Si Angeline naman ay masaya sa nakikita niyang bonding ng kanyang mag-ama pero pinipigilan niyang sarili niyang mapalapit muli kay Denver dahil natatakot siya na baka tuluyan na naman siyang mahulog sa dating asawa. At ngayon nga, kailangan na namang magpaalam ni Denver sa kanyang mga anak dahil kailangan niya na muling bumalik sa Manila dahil nakatambak na naman ang kanyang trabaho doon. Isa pa, tumawag sa kanya si Nathan at may mahalaga raw tong sasabihin sa kanya. Isang malalim na buntong hininga muna ang ginawa ni Denver bago siya tumuloy sa loob ng bahay ni na Angeline. Hi mga anak! Nakangiti pang sabi ni Denver pagkapasok niya sa bahay nila Angeline. Daddy! Sabay pang sigaw ng kambal at dali-dali na tong lumapit sa kanilang ama. Tumabi naman na muna si Angeline para makapagpaalam ng ayos si Denver sa mga bata. Nabanggit kasi sa kanya ni Denver na kailangan na nitong bumalik ng Maynila ngayong araw. Mga anak, may sasabihin kasi ang daddy ninyo. Ano po yon, daddy? Tanong ni Nina sa kanilang ama. Napabuntong hininga naman si Denver dahil nahihirapan na naman siyang magpaalam sa mga anak niya. Mga anak, kasi kailangan na ulit umalis ni daddy. Kailangan ko na kasing bumalik na muna sa Manila dahil sa trabaho ko. Malungkot na sabi ni Denver sa mga bata. Po, aalis na po ulit kayo? Malungkot na sabi ni Nina sa ama. Daddy, baka po pwedeng next time na lang po kayo umalis. Please? Pakiusap naman ni Noah sa ama. Gustuhin ko man ang mga anak na manatili na lamang dito ay hindi pa maaari. Pero pangako ni dading babalik ulit kaagad ako kagaya dati. Baka bumalik naman ako kaagad, sagot ni Denver. Pero daddy, gusto ko po na dito na lang kayo. Umiiyak nang sabi ni Nina sa ama. Oo nga po daddy, dito na lang po kayo. Umiiyak na rin na sabi ni Noah sa ama. Lalo namang bumigat ang pakiramdam ni Denver dahil sa nakikita niya sa mga anak niya. Ayaw naman niya na sana munang umalis pero kailangan na talaga niyang bumalik sa Manila dahil nung nakarang araw pa siyang tinatawagan ni Michelle dahil sa tambak ng araw ang kanyang trabaho. Babalik naman ng daddy, mga anak. Pangako ko ulit sa inyo, babawi ako sa inyo pagbalik ko, sabi ni Denver.
Mga anak, 'di ba? Naipaliwanag ko na sa inyo ang tungkol dito noon. Babalik naman ang daddy ninyo. Kailangan niya lamang talagang umalis ulit dahil may trabaho siya sa Manila. Sabat na ni Angeline, tsaka siya lumapit sa pwesto ng mag-aama. Agad na nagpahid ng luha ang kambal at agad yumakap sa kanilang ina. Okay lang yan mga anak, pabalik naman ang daddy ninyo. Muling sabi ni Angeline sa mga anak. Sorry mga anak, kung kailangan ko na munang umalis. Malungkot na sabi ni Denver. Napatingin naman ang kambal sa kanilang ama. Babalik po ba kayo agad, Daddy? Tanong ni Nina sa ama. Yes, anak. Oras na matapos ko ang mga trabaho ko doon, agad na rin akong babalik dito. Pangako ko yan, sagot ni Denver. Sige po, Daddy. Basta po babalik kayo kaagad ha. Mamimiss ka na naman po namin. Sagot naman ni Noah. Ako rin, mamimiss ko kayo, sagot ni Denver. Payakap naman si Daddy bago ko umalis. Sabi pa ni Denver at ibinukapan niya ang kanyang mga braso. Agad tumakbo ang kambal kay Denver at saka sila yumakap sa kanilang ama. Napapangiti na lamang si Angeline dahil talagang naiintindihan sila ng kambal kahit na mga bata pa ang mga ito. Di na rin naman nagtagal at umalis na nga si Denver. Muli, pinabantay na lamang niya kay Aldrin ang kanyang mag-iina. Huwag na kayong umiyak, mga anak. Babalik din naman ang daddy ninyo, sabi ni Angeline sa kambal pagkaalis sa Denver. Tumango-tango naman ang kambal at saka yumakap sa kanilang ina. Hinaplos-saplos naman ni Angeline ang likod ng kanyang mga anak habang nakayakap ang mga to sa kanya. Alam niya naman na sobrang malulungkot na naman ang kambal. Wala rin naman pero siyang magagawa dahil sa kailangan din naman talagang umalis sa Denver.